Pa-practice ako ng konting Bisaya ko. Kung maayos po, galing kay Ma'am Luto. Kung mali naman, mahina ako estudyante. Siyempre, pisano natin, maayong buntag kaninyong tanan. Sabi ko, paano ko ba sasabihin na gagalak ako nakapunta dito? Sabi ko sa akin kaya iba ho yung nagturo sa akin ito, sana tama ho yung sinabi niya. Daghang jay guwapa diri sa San Gragani. Tama ho ba? Yeah. Okay. Chairperson Lou Antonino of Minda, Governor Miguel Dominguez, Mayor Corazon Grafilo, Director Gloria Steele, United States Aid, Chairman John Alin Mangatong, Ms. Helen Materdan, President of the Baluntay Women's Association, members of the Baluntay Women's Association, residents of Barangay Baluntay, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan. Nang magsimula po tayo sa panunungkulan, nang sinamahan ninyo ako sa pagbagtas sa tuwid na daan, madalas ko pong sinasabi, pwede na tayo muling mangarap. Ang tanong marahil lang ilan, sa dinatnan nating sitwasyon, sa pinagdaanan natin sa mga nakalipas na taon, hindi ba't ang iminumungkahin nito ay panaginip ng gising? Sa isang banda, naiintindihan ko po sila. Sa mga hinarap na madilim na kabanata ng ating bansa, para bang suntok sa buwan na lamang ang mapanghawakan ang liwanag ng pansarili at pambansang kaunlaran. Ngunit wala po tayong plano na paasahin lamang ang taong bayan. Kapag nagbitiw tayo ng salita, pinapantayan natin ito ng gawa. Simple lang naman po ang hangarin natin na ang bawat Pilipino, kapag mayroon silang pangarap, mayroon din silang sapat na lakas at kakayahan upang maabot at marating ang mga pangarap na ito. Hahawakan nila ang sarili nilang mga tadhana, maaaruga nila ang kanilang pamilya, at magkakaroon ang bawat Juan at Juana de la Cruz ng kapasidad upang mas makatulong sa kapwa at sa bayan. Ito na nga po ang ating tinatrabaho. Ang makamit ang kaunlaran ng mayroong pantay-pantay na pagkakataon sa bawat isa. Ito pong pag-turnover natin ng banana chips processing facility sa Baluntay Women's Association ay isang tagumpay. Hindi lamang para sa inyong mga taga-Sarangani, hindi lamang para sa mga ahensyang tumulong sa inyong maipagawa ito, ngunit para rin sa lahat ng Pilipino. Isang konkretong patunay ito sa kasabihan, kapag mayroon kang itinanim, talaga namang mayroon kang aanihin. Nagtanim kayo ng pangarap. Diniligan ninyo ng pawis at panahon at nagbunga na nga po ito ng magandang pagkakataon. The banana industry is an integral part of our economy. The Philippines is actually the third largest exporter of bananas in the world, and we are the only Asian country in the top 5. In 2009, we were able to export 1.664 million metric tons of Cavendish bananas worth more than $344 million. This is proof that we are capable of competing with other developed countries. And it is just right that we take advantage of this so that we may give the Filipino people more opportunities to make a living. Ang maganda pa nito, kapag ipinoproseso natin ang mga saging na kardaba at idinaan sa pasilidad upang gawing banana chips at banana pretzels na ubod po ng sarap, tumataas po ang halaga nito. Hindi lamang natin itinataas ang kalidad ng ating mga produkto, na iaangat din natin ang kita ng ating mga manggagawa. Sa kasalukuyan, nakakagawa ang bawa ng halos 12,500 kilos ng banana chips taon-taon, na nagkakahalaga na lampas 300,000 piso. Sa pagbubukas ng pasilidad na ito, maaari pang tumaas ang produksyon ninyo sa halos 50,000 na kilos bawat taon, naabot sa humigit kumulang 1.4 million pesos. Mahigit 1 milyong piso po kada taon ang may dadadag nito para sa inyo. Lahat ng ito ay pagmumulan ng dagdag na pagkain sa mesa, dagdag na matrikula at baon para sa inyong mga anak, dagdag na puhunan para sa kinabukasan ng inyong pamilya. Malaki ang potensyal nitong lumago. Kaya po hinihikayat ko kayong bantayan at pangalagaan ito. Hindi na rin po ako magugulat kung sa susunod, baka naman may isang banana ketchup
processing facility naman ang pasinayaan natin dito sa Sarangani. The United States Agency for International Development, Growth Equity in Mindanao has been a valuable partner in community development. On behalf of the Filipino people, I thank USAID, GEM, and the United Nations Development Program Action for Cooperation and Trust for Peace program, both of whom have helped us in responding to many of your needs and concerns. Panahon na para bigyan lakas ang mga komunidad dito sa Mindanao. Panahon na upang pagtuunan ng kaukulang pansin ang mga kababaihan. At lahat po ng inahain natin ngayon ay hindi po panandali ang solusyon sa inyong mga problema. Malinaw naman po ito sa proyektong inaabot natin ngayon. Hindi po ito lumos, hindi pagkain na iaabot sa inyo at isusubon nyo na lamang. Bagkus, itong pasilidad ang magiging kasangkapan ninyo sa pag-unlad. Nasa mga kamay ninyo ito at hawak ninyo ang pagbigay direksyon sa inyong kapalaran. Alam kong marami sa inyo sa bawa ay mga asawa o anak ng mga dating membro ng MNLF. Maging halimbawa nawa ang proyektong ito upang mas guminhawa ang inyong mga buhay na hindi kinakailangang umasa sa karahasan. Upang makaagapay sa mga naghihikaw sa pamilya, naglabas din po tayo ng malaking pondo para sa Pantawid Pamilyang Pilipino program nitong Marso. Nitong Marso, lumampas na sa 1.5 milyong pamilya ang naitalang nakikinabang mula rito. Alam po nyo, 1 million lang noong isang taon ng membro, 1.5 million families na po ang nailagay natin. Ang natitira pang mga benepisyaryo mula sa 2.3 million nating mga pamilyang target sa taong ito ay layo naming nating maiparehistro pagpatak ng Mayo. At muli, hindi po ito hulog na langit na basta-basta na lamang lalapag sa kanilang harapan. May ilang kondisyong kaakibat sa pagtanggap ninyo dito. Papasukin sa eskwela ang anak. Magpapacheck up ang mga buntis na nanay. Pababakunahan ang mga sanggol. Ginagawa po natin ito para maghatid ng pangmatagalang solusyon sa pangunahin nilang mga pangangailangan. Binibigyan lakas kayo ng pamahalaan. Kaya't samantalahin ninyo ang pagkakataong ito para sa mas maginhawa ninyong kinabukasan. Ito rin po ang ating layunin kung bakit natin itinutulak ang postponement ng ARM elections. Ayaw naman po natin pabalik-balik ang problema. Mas lalong hindi tayo umaasa lang sa tsamba. Kaya masusi po natin pinag-aralan ito. Alam nating may palpak sa sistema. Alam nating may bulok sa pamamalakad. Kaya nililinis natin ang proseso at nagpupunla tayo ng pagkakataon para sa tunay na pagbabago. Narito na ang bagong pagkakataon para sa inyo. Pitasin na ninyo ito. At kasabay nito, bantayan ninyo, alagaan ninyo, patubuhin ninyo nang may maipunlang mas magandang kinabukasan para sa inyong lahat, sa inyong mga pamilya at sa inyong mga komunidad. Makakaasa po kayong umalan man o umaraw, gagabayan kayo ng liwanag ng ating pong gobyerno. Ipadayon nato ang pagsubay sa tulid nga dalan, ngadto sa katumanan sa atong mga pangandoy. Sana ho'y nagkaintindihan tayo. Maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat.